Nung dumating ka roon, sinabi na sa'yo, binenta sa iba. Opo. Lumalabas, ibinenta nila sa third party nang hindi mo alam. Sinubukan po tawagan ng bitag ang ADA Manufacturing Corporation o Adamco. Nakatakot magsalita sa programa ng bitag ang inarereklamong dealer. Sa instruction ng kanilang immediate supervisor, magpadala lang daw ng formal complaint. Well, maliwanag po na yan pangumit ng nabayaran na nung una at failure o kabiguan ganapin. Ito pong nagbebenta ang kanyang mga ipinangakong matutupad na kondisyones. Hindi na lamang po administratibo, hindi na lamang po sibil ang magiging usapin dito, kundi magkakaroon pa rin ng kasong kriminal. Bumili po ako ng traktor sa Adamco Corporation bilang hulugan po to. Nagamit ko po yun ng 7 months. Nasira po siya. So, dinala ko doon dahil under warranty po siya. Natingga sa kanila ng almost 3 months, diniliver po sa akin. At pagka-deliver sa akin, sinisingil na ako ng balanse ko. So, ang suggestion ko naman, sa opisina ang bayaran. So, dinala ulit ang unit sa opisina. Nung pupunta na po ako doon, kukunin ko na sana dapat yung traktor dahil tinext na ako ng isang ahente nila doon. Pero nung pumunta na ako, diniliver na po sa ibang buyer. Bago po yon, binigyan po ako ng quotation ng management. Naakala ko po yun yung para sa akin. Pero iba pa po ang nakapangalan. Yun pala, yung quotation na yun na yung pinagdalhan ng unit. Almost 7 months lang sa akin yung unit. Almost 500,000 na po na ibigay ko. Kaya ko po kinuha yung traktor na yun para po may, para may dagdag kita naman po, sana. Pero siya naman po yung nagpalubog sa amin. Bumagyo po ng Ulysses, bumaha po. Lahat po ng ani ko, inanod sa Cagayan River. Kaya ako po, kinukuha ko yung bayad ko sa kanila kasi wala naman sa akin yung unit. Pero kung diniliver sana po na mas maaga, baka may pag-asa pa na nahakot ko yung ani ko na yun para nabenta ko man lang, kahit kalahati man lang. Ni isang butil, wala akong nasalba. Sir Ben, sana matulungan niyo po ako. Wala na po kami ngayon. Nung pinaayos mo yan dahil nasa cover pa ng warranty, inayos naman nila. Inayos naman po, sir. Okay, anong nangyari? Bakit napunta sa iba? Nung ayos na kasi, sir, dinala na po sa akin ng unit. Oh, okay. Pagkatapos, sir, Nung dinala sa unit, tapos na. tapos na, sir. Oh, anong nangyari? Pero hindi Bakit? ako in-inform na diniliver, sir. Ang pagkakaalam ko sir, inform ako para makapunta ako ng opisina magbayad. Nung diniliver sa'yo, tinanggihan mo na. Tinanggihan ko, sir, kasi nga, Bakit mo tinanggihan? Pinaayos mo, tapos tinanggihan mo. sabi nila kasi, sir, magbabayad ako dun mismo. Magbabayad ka doon sa balanse mo. Yes, sir. Ah, Pero wala naman po silang dalang resibo, sir. wala silang dalang resibo. Yep, opo. So, ang gusto mo, magbabayad ka sa opisina, may resibo. Yes, sir. Nung pumunta ka sa opisina, magbabayad ka may resibo, anong nangyari? Ang nangyari, sir, diniliver na sa third party, sir. Ibinenta o diniliver? Ibinenta na po sa Okay, third party. okay, sige. Lumalabas, ibinenta nila sa third party nang hindi mo alam. Tama? Tama po. Ito ang nakabili ng traktora ni Marlon ay si Benjamin Miguel. Kakausapin natin. Benjamin Tama po. Miguel, magandang umaga sa iyo, Benjamin. Magandang umaga din po, sir. Salamat na tinanggap mo yung tawag namin para magkaliwanagan. Paano nangyari nabili mo ang traktor na pag-aari naman itong si Marlon? Ano bang sinabi sa iyo ng dealer dito sa traktor na nabili mo na pag-aari ni ito naman si Marlon? Sir, nung in-offer sa akin yan, sir, sabi nila, repossess. Sinabi ba sa iyo na hinatak na, repossess? Alam mo, iisip mo ng repossess na? Kinuha na, binawi na sa iyo? Opo. O nasabi sa iyo na repossess na? Nung pagka-deliver sa akin nun, sir, dalawang options po kasi sila. O dalawang option binigay sa iyo Opo. pagka-deliver. Ang Kung sinabi hindi sa iyo? po ako magbabayad, kukunin na yung isang araro. And then, kung gusto kong ma-assume po yung traktor ko, magre-reapplyan ko po ulit sa ibang pangalan para ma-assume ko yung traktor sa akin. Okay, in other words, yung tractor mo repossess na. Binigyan ka ng pagkataon, dineliver sa yung tractor. Pagkatapos, ang nangyari, sabi mo, sa opisina lang magkabayaran. Yes po. Dahil wala silang dalang resibo? Opo. Gusto mo sa opisina kayo mag-usap-usap? Yes po. Magkano daw yung pinababayad sa iyo ng tractor Mga company? 300,000 plus So po yung ready ka balance. naman bayaran yon? Ready naman po. Kaya lang, nung bumalik ka roon sa tractor company, nangyari, nabili naman daw kasi repossess na, inalok daw sa iba. Opo. Pumunta ka ba doon sa tractor company? Anong sinabi nila? Pumunta po ako. Nagulat na lang po ako nung nandun ako, sir, na nandala na pala sa... Nung dumating ka roon, sinabi na sa'yo, binenta sa iba. Opo.
Anong nangyari nung sinabi mong binenta? Magbabayad ka naman sana. May dala ka bang pera noon? Meron na po. Babayaran mo na sana dahil warranty. So nangyari, ibinenta sa iba. Yes, sir. Ano nangyari? Nagalit ka nung kinausap mo yung manager? Ayaw na akong ipakausap ng manager sa ahente niya po. Kasi Okay. gusto mong makipagpaliwanagan at that time, Gusto mong kunin na dahil magbabayad ka na. Bagamat na-late ka na dahil pandemic that time, nagulat ka na lang, inalok na kay Benjamin. Yes. Sinabi ba sa'yo yung tractable repossess na binawi na dahil nagmintis ka na magbayad? Nasabi ba sa'yo? Nasabi sa akin, sir, at that time na diniliver Nung na sa akin. nandoon ka na sa nung nandoon ka mismo sa dealer na. Hindi sa pagka-deliver sa akin. Pagka-deliver na kapag hindi mo binayaran to, repossess ka na. Opo. Anong sinabi mo sa kanila? Sabi ko, sir, kasi yung option nga sinabi sa akin, sir. Na bayaran mo ang balanse mo, makukuha mo. Opo. Or else, Or else? re-applyan ko po ng ibang pangalan para ma-assume sa akin pa rin yung unit. So ayaw ko naman po mangyari kasi, sir, na magre-reapply ako, magpapanibago ako at magda-down payment ulit Ang ako. gusto mo lang, bayaran yung balanse. Oh, yes po. Okay. Kaya lang, gusto nila mag-reapply ka para tumaas. Uli, Bumaba daw ng konti. bumaba sir. ng konti. Okay, marang gulo ata. So, Sige. back to zero na naman ako nun, sir. Sinubukan po tawagan ng bitag ang ADA Manufacturing Corporation o ADAMCO. Nakatakot magsalita sa programa ng bitag ang inarereklamong dealer. Sa instruction ng kanilang immediate supervisor, magpadala lang daw ng formal complaint. Okay. Sa kanilang head office ni Marlon, susubukan na lang daw isettle ang harap-harap to face ang reklamong ito. Well, titingnan po natin. So yan po ang sinasabi. Ngayon, kakausapin muna natin dito si Attorney Batas Mauricio. Mas maganda. Alam nyo kasi pagdating po rito, hindi po basta-basta ng ganoon. Bagamat medyo ito'y tractor na bago, covered pa sa warranty, 7 months pa lang ginamit, 1 year warranty, ibinalik, inayos naman nila. Subalit ito naman, medyo nagmintis magbayad dahil pandemic. Pero nung i-deliver ang tractor, nagbigay daw ata ng warning. O sige, mag-reapply ka or bayaran mo. Ito naman si Marlon, ang sinabi, sige, punta lang tayo sa office mo para sa office, doon lang tayo magkabayaran. Nung pumunta sa office, dala yung pera, ibinenta na raw sabi dahil repossess. Samantala, sa kabilang linya, ang sinasabi nitong nakabili, ito si Benjamin Miguel, repossess daw. Ang gulo. So, sa linya ng telepono, kakausapin muna natin si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, narinig mo, Attorney Batas Mauricio. Anong nakikita mo rito, Attorney? Well, maliwanag po na yan pang-umit ng nabayaran na nung una at failure o kabiguan ganapin dito pong nagbebenta ang kanyang mga ipinangakong matutupad na kondisyones dito po sa bilihan. Ano po ibig sabihin nito? Hindi na lamang po administratibo, hindi na lamang po civil ang magiging usapin dito, kundi magkakaroon pa rin ng kasong kriminal. Bakit po? Yung pong pagpapanggap na may kapangyarihan silang tuparin ang kanilang ipinangakong tungkulin, yan po ay estapa. Kasi ng Artikulo 315, 315 ng Revised Penal Code, ang sinasabi po dyan, falsely pretending to possess power, qualification, or business. Naku. Aba ang negosyo po nito, hindi gano'n Bakit po? Hindi niya nagampanan yung kanyang ipinapangakong ibibigay na konsiderasyon sa customer. Kaya nagkakaroon po siya ng kabiguang tuparin ang kanyang tungkulin. Yung po nakikita natin, antimano po yan para magkaintindihan lang doon po sa ayaw sumagot dito po sa ipabitag mo. Okay. Well, Attorney, maganda yung paliwanag mo. Alam ko nakikinig ngayon dito yung branch manager nila na medyo natatakot naman magsalita dahil nabenta sa iba. Ang sinasabi nga, sinasabi na ayusin. Itong padala sa message sa atin, kung papakita uli natin dito yung message nila. Ito raw po, ang sinasabi, please be informed, instructions ng immediate superior ko sa akin, ADAMCO, ay magpadala na lang ng isang formal letter dito sa branch at i-endorse namin sa head office para masettle ang lahat na anumang complaint. Thanks and have a blessed day, sabi ng branch manager. So dito, natakot po sila, Attorney, dahil pumasok na po kami. So kayo naman, ang sinasabi niyo, pang-uumit. Ibinigyan nila ng hindi sapat ng panahon ang taang complainant naman pumunta sa tanggapan, dala-dala yung pera ng 300,000 sana para ma-settle. Pero iba pong kanilang layunin. Talagang ibinenta sa third party dahil pinapalabas na ano na raw, na tawag dito, na repossess. Ang nangyari, nung dumating itong complainant natin doon sa opisina at sinabi, wala na raw at nabili na ng iba. So nakita nyo, pang-uumit yung sinasabi ni Attorney? At may dagdag po yan, Ginoong Bentul po sa inyong kapahintulutan. Yan pong ganyang klase ng mga gawain na may fraudulent trade practices po yan Bakit po?
Kasi ang pagre-reproseso, ang pagre-remata, may proseso pong sinusunod ayon sa batas. Meron po dapat silang nagpapadala muna ng pasabi, ng notice. Tama. At pagkatapos, magsusumiti po sila doon sa sheriff, doon sa lugar kung saan nandoon po yung gamit na kanilang nire-remata ito. Isusubasta po muna. Hindi po ganong basta-basta na ang kukunin. Pagkatapos, ipagbibili na sa iba. Ayun. Talaga yan, Ginoong Pedro. So parang sinasabi ninyo, may proseso dyan, bago mangyari kung talagang hindi makakabayad, isusubasta. Correct. Pag sa nasubasta na yon, talagang ibig sabihin, hindi na kayang bayaran at ayaw nang kunin ng nagmamayari, kaya may karapatan na silang isubasta kasi yun sinasabing parang for the sake of transparency na walang na medyo na dedehado, yun ang sinasabi nyo gusto nyo mangyari. Kaya fraudulent trade practices ang sinasabi nyo rito, attorney. Tama po yan at sinasabi po yan ng batas, Ginoong Ben Tulfo, sapagkat maliwanag po ang layunin ng ating mga extrajudicial foreclosure of properties na hindi nababayaran ng kabuuan. Layunin na huwag mawala doon po sa bumili on installment. Kung makakabili po yan ng cash, madali yan. Kaya po bumili ng installment dahil maghahanap pa ng susunod na pambayad. Ang layunin ng batas, huwag aalisin sa kanya ang karapatan na makahanap ng perang pampuno doon sa kabuuan. Sinlinaw ng sikat ng araw ang inyong pagpapaliwanag, Attorney Batas Mauricio. Maraming natututo rito sa pambansang sumbungan. #ipabitag mo. At hindi tayo rito kwento-kwento, pinag-uusapan ng mga reklamo, sinusolba, at kuminsan pinakikita ang mga mali sa pamamagitan ng kung anong naayon sa batas. Pinaliwanag niyo po, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Babalaan lang po sa mga abusado, lalo na sa kanilang mga customer. Aba, dito po sa ipabitag mo, kami po ay nakahandang tumulong sa ipabitag mo ni Ben Tulfo sa mga inaabuso. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Sige. At babalik naman tayo rito, wala namang kinalaman to si hindi ko masisisi itong bumili, dahil sa kanya, wala naman siyang kinalaman, binili niya lang si Benjamin Miguel. Benjamin Miguel, nandiyan ka pa? Ito ako, sir. Alam ko naman, Benjamin, wala kang kinalaman dito, na binenta lang naman sa'yo, kaya binili mo naman. So, hindi ka namin sinisisi. Actually, sir, biktima din ako ng Adam ko. Abay, magpabitag ka na, lumapit ka na. Tutuliin ko mga ito Mga pisot tong pag-uusap nito, mga supot na to Galit na ako, pero nakangiti pa rin ako. Sir, kasi pinangakuhan ako ng complete accessories yan. Abay, may modus nga talaga. Tama sinabi na Attorney Batas Mauricio, fraudulent business practices. May panlilin lang. Medyo dito sa parting to, may pattern na sila. Ang pattern na yung sinasabing nakagis na nila at maging paraan na nila yung estilo nila na lumabas na matibay na sila sa kanilang panlilin lang. Panloloko na rin yan. Pang-abuso na rin. Sige, tutulungan ka namin, Marlon. Naintindihan ko, biktima ka rin. Lumapit ka na sa amin. Sasabihin, sir, meron pa akong sasabihin. Antayin mo pagdating namin dyan sa Tigigaraw. Lilipad kami dyan, papunta sa Kalinga. Usap-usap tayo, ha? Okay, sir. Wala nga naman. Okay. Relax ka lang dyan. Tutulong na kami sa inyo. Okay, ngayon. Kami po ay nagbibigay babala. At dito po sa nangrereklamo, itong, anong company ito? Patingin muna rito sa kumpanya na to. Anong pangalan ng Adamco? Pakita natin mo yung kanilang opisina. Yung opisina rito. Yung opisina, yan. Yan po ay public po yan sa labas, Tugigaraw Branch. Adamco, pag nakita niyo mukha ko, magdoble diaper kayo. Baka maipot kayo sa inyo mga ewan. Pakinggan nyo, sasabihin namin, magiging mabait kami sa inyo. Pero bibisita kami dyan sa gobernador ninyo, bababa at sa mayor, sa business permit ninyo, sisilipin namin. For the first time, makakatikim kayo ng hagupit ng bitag. Tuturuan namin kayo. Arnold Aquino, branch manager, pakinggan mo ako na maigi. Tumakbo ka na sa inyong, kung sino man inyong pinaka-main office dyan, kahit sa Metro Manila pa kayo. Be ready kasi lalapit na kami dito sa DTI, sa Department of Trade and Industry. Kayo ay mapatawag, mapaliwanag. Abay, kung ganyan ang ginagawa ninyo, baka umpisahan na namin kayo, mapatawag kayo sa Senado. Hahanapin lang namin kung sinong senador na may hawak pagdating dito sa mga ganitong klaseng kaso. Estilo pa naman namin, kami na mismo nagdadala. Tapos sa likod lang kami yung taga-sumbong. Yayariin namin kayo rito. Gusto umanda na kayo. Arnold, I wanted to see you. At siguraduhin nyo baka biglang maging bakante yung opisina ninyo pagdating namin dyan. Tandaan, Governor's Office, to the Mayor, diretso kami sa inyo. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi pa mo tapos, Higit sa sumbungan, nag-iimbestiga kami. Sa baba tayo, mausap tayo,
Tutulong-tulong po yung aming legal department pagdating dito sa mga ganitong klaseng kaso. Ano mang reklamo, may kaakibat na solusyon, legal. Ngayon, ang solusyon ay sinasabing aaksyonan po namin yan. Dahil may tatak po nag-iisang pambansang sumbungan. Ang tatak po niya ay tatak bitag. Ang bitag ay si Ben Bitag Tulfo. Ito pong tatak, #ipabitag mo!